Sir Casper, magandang araw sa iyo at sa mga tagapakinig mo. Ako nga pala si Baldo. Ang kwento kong ito ay tunay na nangyari sa buhay ko at sana po ay may matutunan ang mga tagapakinig mo. Ako isang duka lamang galing sa pamilyang isang kahig isang tuka, ika nga ng mga matatanda. Lumaki ako maraming pangarap pero palagay ko noon wala ni isang matupad. At yun ang akala ko. Gusto kong magpulis o maging army. Yan ang pangarap ko, elementarya pa lamang ako. At pag tinanong ako ng guro ko kung ano ang pangarap ko sa buhay, "Sundalo, ma'am." Yan ang tugon ko palagi. Nung kabataan ko, laruan ko ang mga kahoy na ginagawa kong baril at mga latang pinaghirapan kong pitpitin upang gawing kalibre 45 na baril-barilan. Nahangang-hanga ang mga kalaro ko sa akin dahil ang galing ko daw. Wala akong nakalakahang ama. Nakrowdy umano ako ng isang army na napadayo sa lugar ng ina ko. At ako daw ang resulta ng pag-iibigan ng dalawa. May magagawa pa ba ako? Kaya siguro ako sabik na magkaroon ng baril marahil nakuha ko ang ugali kong ito sa ama ko. Madami kaming magkakapatid, iba't iba ang ama namin. Iniiwan na lang nila ang nanay ko at ang mga anak niya na kapatid ko sa ina. Sa lolo at lola ko, dito sa malayong lugar ng Romblon, dito niya iniiwan. At halos lahat kami dito na lumaki. Mahirap at isang kahig nga isang tuka ang aming buhay. Nakatapos naman ako ng elementarya at sumubok mag-high school. Pero hindi ko natapos. Mahirap kalaban ng gutom at pagod. Paglalakad sa malayong paaralan araw-araw. Kaya naman hindi ko natapos ang pag-aaral ko. Ang mahalaga nun sa akin ay marunong na akong magbasa at magsulat. Umidad na ako at walang matinong pangarap. Gustuin ko mang mangarap pero hanggang pangarap na lang talaga at tanggap ko na ito. Nalibang ako sa pag-aararaw ng lupaing hindi naman namin. At minsan naman ay uupahan ako ng kung sino-sinong may palayan para gumapas o di kaya ay magtanim. Masaya na akong may maiaabot kay lola at may makain kami ng mga kapatid ko. Nang lumaki na sila, nag-alisan na rin ang mga ito at humanap ng kapalaran sa ibang lugar. At ang dalawa kong kapatid na panganay sa akin ay nagkaasawa na sa Mindanao. At kaming dalawa na pahuli ang natira sa lolo at lola ko. Wala nang inang bumalik sa amin ni hindi na kami kinakumusta pa. Awang-awa ang lola ko sa amin kahit hirap. Pinilit nila kaming buhayin. Nang magkausuhan ang KAFGO dito sa amin, ang mga kabarangay kong kalalakihan ay inalok ng gobyerno kung sino daw ang willing mag-training. At willing daw maging part ng batalyon ng mga sundalo na unang isasabak sa giyera kontra NPA sa mga kabundukan ng parte ng Kabisayaan at Mindanao. Nang malaman ko, para akong nabuhayan ng loob at naging agresibo ako. At talagang kauna-unahang nagpalista ako kay Kapitan. "Baldo, apo, ako'y natatakot sa iyong pasya. Delikado ang buhay mo, baka hindi ka na makakabalik sa amin." Wika ng lola. Pero buo na ang pasya ko at ito ang pangarap ko. Hindi man maging sundalo o pulis, ang mahalaga, may hawak akong baril. "Lola, relax ka lang po. Alam mo namang pangarap ko yon.
At wala pong makakapigil sa akin. At may food allowance po kami, Lola. Kahit papaano po makakatulong sa inyo ni Lolo. Hindi naman daw kalakihan ang sahod. Ang mahalaga po meron. Wika ko kay Lola at niyakap ko ito para hindi na mag-alala pa. Sa Lunes, lahat kayo ay maganda at ihahatid ko kayo sa kampo. Dadaan kayo sa training at aabot ito ng 360 days with allowance. Tapos iyon isasabak muna kayo sa lugar na kailangan ng mga sundalo ang inyong tulong. Sa ngayon raw, ang dulo ng Quezon at dulo ng Kabikulan ang mahirap at maraming taong labas. Kaya ihanda ninyo ang inyong mga tapang. Ipakita niyo mga kabarangay na matatapang ang aking mga ipinasok na kafgo. Paliwanag pa ni Kapitan. Sigawan naman kami ng, "Opo, Kapitan. Matapang kami." Ang batch namin ang may pinakamatigas na training at puri ito ng aming commanding officer. Mga bata kami sa palayan at sanay kami sa sikat ng araw. Kami ay mga gutom sa kerot ng katawan, kaya lahat ng aming pinagdadaanan sa training ay parang naglaro lang kami sa malawak na sakahan. Ang galing niyo mga bata. Hanga ako sa tibay ng dibdib niyo. Maganda ang pinapakita niyo. Hindi niyo na kailangan pang tapusin ang 100 days pang natitira. Isasama ko na kayo sa susunod na misyon ko at ako mismo ang magiging commanding officer ninyo. Wika ng aming reserve officer at ikinatuwa ko ang aking nadinig. Uhaw na ako sa tunay na bakbakan. Buwan ng Mayo, agad akong napasama sa unang batch na mga sundalo. Agad akong inisyuhan ng mga magagarang baril at napakasaya ko. Halos ayaw ko na matulog at lagi akong aligaga at napakalikot. Kaya si Bihay pa lang napagalitan ako ng aking opisyal na kasama. Masyado daw akong mayabang. Baka daw bag ang buntot ko pag nasa bundok na ako. Natawa ako at sinabing, "Malabo, sir." Uhaw ako sa ganong labanan. Laking gubat ito. Wika ko naman at natawa lang ang opisyal ko at sinabi nito, "Tignan natin batang tapang mo. Hindi lang taong labas ang kalaban natin, pati mga lahi ng demonyo. Kalaban din namin dito." Hindi ko maunawaan pero bahala na sa isip ko. Sa kampo ng militar nagpahinga muna kami at kumuha ng assignment at ruta ang aming opisyal. 10 kaming kafgo at handang pumatay. Ang 5 kababata ko at kabarangay. At kami daw ay maghiwa-hiwalay. Wika pa ng aming opisyal. Ayos lang sa amin basta't mapasabak sa aksyon. Yan ang hanap namin. Magpahinga kayo mga bata. Huwag kayong mayayabang dahil baka huling higaan niyo na iyan sa malambot na kama. Ang ating higaan sa bundok ay lupa at damo. At ang ating titirhan ay ilalim na mga puno. Kaya huwag kayong atat. Hindi ninyo alam ang ating dadatnan. Magdasal kayo. Intindi niyo ba ako? Sigaw ng aming opisyal. Opo sir, nauunawaan po namin. Ganting sigaw namin. Kinabukasan ng aming huling pahinga. Ihatid kami sa tabi lamang ng highway. At sa 10 sundalo, 5 kafgo ang kanilang reserve. Iwaiwalay ang aming pinagbabaan. Basta't lagi lamang daw kaming nakaabang at maghintay ng go signal. Dahan-dahan na kaming lumalayo lakad takbo. Habang ang kagubatan, ang lugar na nakakalito talaga. At ang kapaligiran,
Pare-pareho ang itsura. Kung walang kumpas, tiyak maliligaw na kami. Pero ang mga opisyal namin, kahit yata nakapikit, alam nang pabalik-balik sa lugar na iyon. Ang aming misyon, mabawi ang detachment na inagaw ng mga NPA. At kailangan raw namin mabawi iyon sa loob ng 30 araw lamang. Dapat iba yung pag-iingat daw dahil ilang subok na daw na hindi nila mabawi-bawi ito at marami na nagbuwis ng buhay sa mismong misyon. Nakaramdam ako ng galit at ayaw ko nang may mamatay sana at ito'y aking magiging misyon para sa sarili ko. Gabi at kabilugan ng buwan. Tahimik ang paligid, ni huni ng ibon wala kaming madinig. At nakakabingig katahimikan lamang ang aking narinig at bulong ng aming kasamang sundalo. Magdasal kayo, mga aswang ang pumatay sa mga kasama ko noon. Pag ganitong kabilugan ng buwan at tahimik, tiyak na sa paligid ang kaaway. Wika pa nito. Sir, nakakatawa ka naman. Aswang? Aswang na NPA meron ba nun? At tawanan ng 4 ko pang kasamahan. Sige, tumawa kayo. Tignan niyo ang punong iyon. At sabihin niyo ano ang nakadapong iyon. Sabay turo sa malaking puno. Ginamitan namin ng telescope at ako ang unang tumingin. Diyos ko, bulong ko. Taong nakabitin patiwarik. Lalaki ito. Mabalahibo. Hubad ang lalaki at hindi ito tao. Ngayon bata, ano? Matapang ka, di ba? Wika ng opisyal ko. Hindi ako nakapagsalita at aaminin kong may nararamdaman akong takot at bahagyang tumindig ang aking balahibo. Hindi ako handa sa ganoong kalaban. At wala sa aming isipan na makakaranas ng ganoong karanasan. Ang mga sundalo ang kanilang mga kibo ay sanay na at alam nila kung paano at saan sila dadaan upang hindi kami mahalata ng nilalang sa puno. Lahat kami pansamantalang humiga sa damuhan at bawal kumibo. Oras daw na makaramdam kami. Huhuni ito at hudyat para dumami ang mga ik-ik at lalabas ang mga NPA upang kami ay ubusin. Ang nilalang daw iyon ay parang tagabantay ng mga taong labas, kaya lagi daw silang nalalagasan ng kasamaan sa lugar na iyon. Hindi ako mapakali. Nakatatak sa isip ko kung ano ang nakita ko. Tumanda akong noon lang nakakita ng tunay na itsura ng nilalang na iyon. Ang 4 kong kasamang kapgo, halata kong takot ang mga ito. Pero ang pinagtataka ko, ang mga sundalo naming kasama, relax at parang sanay na sila sa nangyayaring ito. Ito ang isang sundalo na agresibo. Kita ko na may kung anong binubulong ito at may mga palamuti siya sa katawan. Malimit ko siyang makitang may ibinubulong at sumusupla ng laway. Kada usal niya ng dasal na hindi ko maunawaan. Huwag ninyo siyang katakutan mga bata. Si tropa yan. May alam ang ating kasamahan na yan. Kaya di tayo naaamoy ng ik-ik sa puno. Dahil kagagawan niya. Ang lahi ng ating katropa ay may kakayahang lumaban sa mga nilalang na yan. Kaya maswerte kayo at kayo ang unang batch na nakasama namin. Wika ng opisyal namin. Agad kong naunawaan ang kanyang ibig sabihin at dahan-dahang napag-aralan ko na ang lahat. Kaya naman panatag na ang loob ko. At bandang 12:00 ng gabi, isang malakas na. Ik! Ik! Ang aking narinig. At
dumaan ang napakalaking ibon sa ibabaw ng punong pinagtataguan namin. Agad nagradyo ang aming opisyal sa kasamahan namin na nasa kabilang panig. Rinig na rinig ko ang putukan. Napapalaban na daw sila. At kaya pala lumibot na ang nilalang at nagliparan papalayo. Kaya agad kaming binigyan ng go signal na target namin ang mga lumilipad na nilalang na iyon. Agad akong umayos ng tayo at tinarget ang kanina pang nakabitin sa puno. At sasabi ko sa paggamit ng baril, kaya naman sabog ang utak ng nilalang na iyon. Bumagsak ito sa lupa. At alam kong hindi ito bubuhayin sa tama ng baril ko sa kanyang ulo na kitang-kita naming lahat ang pagsambulat ng utak nito. Galing mo, bata. Puri ng opisyal ko. At ako daw muna ang gagalaw kaya isa-isa kong tinarget ang mga akala mo'y malalaking ibon na nakadapo sa malalaking puno na nakapalibot sa amin. At lahat naman ay bumagsak na wala ng buhay at hindi ako napahiya sa opisyal namin. Muli kong nakita ang kasamahan kong sundalong panay ang bulong nito at nakakapagtaka nga na hindi kami nakikita ng mga ik-ik na ito. Muling nagradyo ang kasamahan namin sa kabilang panig ng gubat at winika, 2 down na daw. May mga sugatan na silang kasamahan at nahingi na ito ng tulong sa amin. Kaya agad na kaming tumayo at nalibo ang may 5 pang ik-ik sa puno at naghunihan nang makita kami. Ik! Ik! Malakas na huni ng mga ito at agad kaming tumugon sa direksyon ng kumpas kung saan nandun ang aming mga kasamahan. Habang tumatakbo kami, nagulat ako sa bilis ng takbo ng kasama kong sundalong si Tropa. At kahit habol kami ng malaking ibon na iyon, nakakabaril pa rin ito habang napakabilis tumakbo. Hangang-hanga ako sa kanyang abilidad. At isang pagsabog ang aming narinig. May mga nakabaon palang dinamita sa lugar. Oras na may mapatid kaming tali, sumasabog ito. Kaya pinag-utos ng aming opisyal na umuna ako at ang sundalong may kakaibang abilidad. Amoy daw nito ang mga dinamita, kaya kailangang umuna kami. Tawag ng tungkulin, agad kaming dalawa ay umuna at bumulong siya sa akin, si Tropa, ang sundalong kakaiba sa amin. Bata, ano man na makita mo sa aking anyo, huwag kang matatakot. Basta kita mo ang uniforme ko, lagi mong tatandaan. Tropa mo ako, ha? Wika nito sa akin. At agad naman akong tumugon. Oo, huwag kang mag-alala. Sa akin, unawa ko na ang lahat, Tropa. At tuloy na kami at unay siya sa aking tatakbo. At kung saan daw siya dumaan, yun din ang aking dadaanan. Inahak namin ang mga may nakatanim na dinamita at inamoy niya ang mga daan. Alam nga niya kung saan ito nakabaon. Sa tulong ng liwanag ng buwan, naaninag ko ang pag-iba ng mukha ng tropa ko. Parang tumanda ito at may kakaibang lisik ang mga mata. Nagsabugan ang mga dinamita at ang mga yabag ng kalaban malapit na at dinig na dinig ko na. Tumigil kami sa lilim ng malaking puno at kita ko ang mga papalapit na batalyon ng mga taong labas. Sinasalubong nila kami, kaya kailangan ko ng lumaban. Nakipagsabayan kami ng putok at kasunod na rin namin ang aming kasamahan at tulong-tulong kami na nakipagpalitan ng putok sa kanila. Hindi yung putok sa kilikilya. Marami akong natamaan. Napakagaling ko talaga sa pag-asinta. Maging ako ay natutulala. Bakit ako ganon bumaring? Napapasigaw ang opisyal ko.
Aldo, bata. Ipagpatuloy mo yan. Salamat, bata. Kaya naman lalo akong sumigasig. At halos nauubos ko na ang mga nasalubong sa amin. Pero hindi mawala sa aking mga mata ang kasama kong isang sundalo. Sumasalubong ito. Hindi gamit ang baril kundi ang kanyang kamay. Kaya niyang laslasan ng leeg ang mga kalaban na tumatakbo papalapit sa amin na napakabilis ng takbo. At pinagtatakhan ko din kung bakit ganoon sila kabilis tumakbo. Hindi kayang gawin yon ng ordinaryong tao. Kaya tama ang kutob ko. Hindi sila mga tao. Tumagal ang aming labanan halos 1 oras din. Marami ang umurong na taong labas at tumakbo papalayo. Nagsalubong kasi kami ng kabilang tropa at na-corner namin sila. At muling nagradyo ang kasamahan namin na nabawi na nila ang detachment na naagaw sa kanila. Nagsigawan ang mga kasama kong sundalo at pati ang opisyal namin ay napakasaya. May namatay man at sugatan sa kabilang grupo. Ang mahalaga, nagawan namin ang misyon at walang nasugatan sa grupo ko. Agad naman naming narating ang detachment namin at sigawan ang mga sundalo. Isang pagdiriwang ito. At mag-uumaga na rin noon kaya ramdam na namin ang antok at pagod. Sinisigurado nila ang paligid. At nang masiguro nilang ligtas na, nagradyo sila sa kampo at humingi ng backup at agad namang dumating ang tulong. Maya-maya, nang ako'y nakaupo at namamahinga, nangalay ang mga kamay ko sa bigat na mga Armalite na ginamit ko. Hindi pa kasi ako sanay na palaban na gamit ang mahahabang baril. Maya-maya lumapit ang tropa ko at tinapik ako. Tropa, lihim natin yun na. Matagal pa ang pagsasamahan natin. Ngad ko na ilihim mo ang nakita mo at ang makikita mo pa. At tumapik muli ito sa akin sabay bulong. Lahi ako ng aswang tropa. Pero nasa panig ako ng gobyerno. Napatitig ako sa mukha nito. Ibang-iba ng itsura nito kumpara kanina. Tropa, makakaasa ka. Bulong ko naman. Natagalan kami sa lugar na iyon at doon ako napaduty kasama ko pa rin ang opisyal ko. Tumagal kami ng taon sa lugar na iyon. Pero pinapayagan kaming umuwi ng mga kafgo. Pero ang iba kong kasama, libang na libang sa lugar. Kaya ayaw umuwi sa bayan namin. Kaya nang makita ko na masaya naman ang lola sa nangyayari sa buhay kafgo ko, hinayaan na nila ako. At mahalaga daw matapang ako. At sinabi ko din ang lihim ng kasama kong sundalo. May naririnig na nga daw silang ganong kwento. Basta po, ang iiwasan mo ay ang masugatan ka at matamaan ang pangil at kuko ng mga lahing ik-ik. Lason yan anak. At umahalo ang laway nila sa dugo ng tao hanggang umabot sa puso natin. Mamamatay tayo at titigil ang pintig ng puso natin. Dito sa lugar natin, noong kabataan pa namin ng lolo mo, may ganyan ng nilalang dito. At tao din sila na kagaya natin. Kaya lang ang talisman nila sa katawan ay galing sa dyablo. Kwento pa ng lola ko. Kaya naman baon ko ang mga payo ni lola at muli akong bumalik sa misyon. Nasasabik na muli ako sa labanan at nangangarap na makasama ko muli si tropa. Nakasanayan ko na nga ang iba't ibang uri ng huni ng mga kakaibang nilalang at mga pagaspas ng malalaking pakpak na hindi namin mawari.
Anumang oras, alam kong susugod muli ang mga alagad ng dilim. Pero lumakas ang loob ko dahil sa tropa ko. Ang sumunod naman naming misyon nang bumalik na ako sa duty ko ay ang pagbabantay ng health mission ng gobyerno. Sa ganoong misyon marami ang nagpapagamot at kailangan naming bantayan ang mga nurse at doktor. Tropa, ang iba sa kanila ay mga pamilya ng taong labas. At sa pagkakataong ito, labas sila sa sigalot at hindi sila kalaban. Sila ay mga ordinaryong sibilya na kailangang gamutin ng mga doktor. Bulong ni tropa sa akin. Pero paano tropa kung may dala silang granada at i-hostage ang mga doktor? Tanong ko naman. Kaya tayo nandito tropa. Ang mga mata natin ang ating sandata at ang aking pangamoy, yan ang kailangan natin ngayon. Tumutok ka sa galaw ng kanilang kamay at mga mata nila. At kapag malikot ito, may binabalak itong masama sa atin. Kaya kailangang alisto ka tropa. Tatagal ng 3 araw ang gamutan at napakadelikado raw sa bawat araw na nasa aming detachment ang mga doktor. Dahil pwede silang dukutin ng mga taong labas. Dahil kulang na kulang sila sa mga manggagamot, lalo't bumabalik sila ng bundok na sugatan. At halos sa mga manggagamot nila ay lumalaban na din at may hawak na ring sandata. At pagbalik nila sa kuta nila, sila din ang gagamot sa mga kasamahan nilang sugatan. Kaya maraming ina-hostage na doktor sa panig ng gobyerno. At napuna naming may mag-iina na nakapila. Napuna kong malikot ang kanyang mga mata. Ang mga anak nito, 3 lalaki na binatilyo na. Magkakaiba pa ang itsura. Agad pumasok sa isipan ko na baka hindi niya anak yon. At naputol ang pag-iisip ko nang biglang bumulong si tropa. Umanda ka tropa. Kargada ang mag-ina ng granada. Nakatali sa katawan ng mga bata. Naamoy ko ngayon lang at may inilagay silang mutya na pangontra sa tulad ko para hindi ko maamoy ang mga granada nila. Kaya lagi itong nakatingin sa babaeng doktor. May binabalak itong masama. Bulong nito sa akin. Agad akong naalerto at nagtinginan kami ng kapwa ko Kafgo at alam na nila ang ibig kong sabihin. Kakaiba talaga ang angking kakayahan ni tropa. Magaling ang lahi niya kahit pa sabihing may dugong aswang si tropa at may kargang talismang itim sa katawan. Malaking tulong ang kanyang kakayahan at isa siyang bayani. Nilapitan ni Kapitan ang mag-iina at binulungan na may ibibigay siyang ayuda. Pera at bigas, pati gamot. Kaya agad sumama ang mag-ina at sa loob ng aming detachment may kwarto para sa ganong sitwasyon. Kaya doon nga sa loob, agad na hawakan ng mag-iina at nakuha ni na Kapitan ang nasa 5 granada. Lumuha ang babae at wala itong pagsisisi. Nagsalita pa ito ng masama sa amin. Nakulong sa kampo ang babae at tama nga ako. Hindi niya anak ang 3 binatilyo. At balakan nilang dukutin ang babaeng doktor. At dahil sa pangyayari, tinapos na lang ng mga doktor ang mga nakapila. At wala na kaming tinanggap ang ibang pasyente. At ng gabing iyon, isang kakaibang yabag ang aming narinig. At si tropa kaagad dumapa sa lupa. At itinikit ang tenga nito. Alam kong ramdam niya ang panganib. May malaking asong papalapit sa ating detachment. Marami sila. Sabihan niyo ang duty sa labas. Baka salakayin sila. Malapit na sila. Sigaw ni tropa. At napakabilis ng pangyayari.
Nakita ko na lang si tropang tumatakbo itong napakabilis na parang aso at nawala bigla sa dilim. At kami nakahanda na sa mangyayari. Alam naming igaganti ng mga rebelde ang babaeng ikinulong ni na kapitan. At hindi alam ng mga rebeldeng na ibayahin na ng mga sundalo ang babae sa kampo. Akala siguro nila kaya pa nilang iligtas ito at inaasahan nila na nasa loob ng detachment namin ang ililigtas nila. Maging ang 3 binatilyo ay nasa pangangalaga ng DSWD at wala silang magagawa pa. Kaya lalaban kami dahil yun ang trabaho namin. Muli ang pwesto ng mga KAFGO to assist. Kaya naman sa hangarin ko makapatay muli ng mga lahing aswang, agad akong sumunod sa pinasukan ni tropa. Parinig ko na mga yabag na mga hindi ko nakikitang nilalang. At si tropa nawawala. Maging ang mga sundalo nasa pwesto na nila. At naghihintay na lang kami ng pagsalakay ng mga halimaw. At isang atungal na ang aking nadinig sa taas ng malaking puno. At doon ko naninag si tropa. Lumukso ito mula sa itaas ng mataas na puno at tinambahan ng 2 lalaking hubad na gumagapang. Hindi ko naman mabaril baka tamaan si tropa. Kaya nanatili akong nakadikit sa likuran sa ugat ng malaking puno. Nagpapaputok na rin ang mga kasamahan ko. Mukhang may lumapit sa pwesto nila. At lahat ng paparating sa pwesto ko, lahat sila napatay ni tropa. At kitang-kita iyon ng aking mga mata. Wala pang 2 oras tapos ng eksena. Akala mo'y nasa movie kami. At si tropa hindi man lang daw siya pinagpapawisan. Kunti lang sila tropa. Mukhang marami pa sa kanilang sugatan pa rin. Kaya gusto nilang dukutin ng doktora. Malas nila. Nasa mood ako. At may nakatakbo man. Alam kong sugatan ang mga iyon. Ani tropa. Dating gawi, pahinga muli ng ilang araw at kantahan at gitara ang aming libangan. Naging matalik ko ng kaibigan sa tropa at para ko na itong kapatid. Ilang misyon ang dumating at nananatili kaming magkadikit. Ilang taon pang lumipas at nagsimula na akong pumasok bilang sundalo. At si tropa din ang nagturo sa akin. Siyang naging backer ko sa kampo. Isinama na rin niya ako sa kanilang probinsya at isa silang compound. At buong pamilya niya may mutya sa katawan at lahi nila talaga ang dugong aswang. Pero matagal na daw silang nagbago. Taong 1970 pa daw, nagbago na sila. Napag-aaralan na nilang maging normal na tao. At may mga orasyon na daw sila na pangontra sa kanilang nararamdaman. Kaya naman namumuhay silang parang normal na tao na. Tropa, salamat at naging kaibigan kita. Dati kasi takot sila sa akin at ayaw nilang maging kaibigan ako. Kaya salamat ha. At maging pamilya ko tinanggap mo. Ani tropa. Mas totoong tao pa nga kayo kumpara sa mga naging kaibigan ko sa kabayanan. At mabait ka tropa. May takot ka sa Diyos natin. Dahil pinaglaban mo ang alam mong tama. Kapatid na kita tropa dahil wala naman talaga akong ibang kapamilya. Sagot ko naman kay tropa. Hanggang ngayon, magkasama pa rin kami ni tropa. Napalipat kami sa malayong lugar ng Visayas at iba na ang aming commanding officer. At mas may trail ang aming kalaban. Ganap na akong sundalo. At lagi akong nasa likuran ng tropa ko.
at hindi niya ako iniiwan sa lahat ng laban. At sa aming bagong destinasyon, nakilala na namin ang aming makakasama habang buhay. Natatakot man si tropa pero sumugal pa rin siya dahil ang napangasawa niya anak ng manggagamot. Kaya naman agad siyang naunawaan at nakasuporta naman ang kanyang pamilya sa kanyang pag-aasawa. Sa ngayon, may mga anak na kami at normal ang naging anak ni tropa. Kaya masayang masaya ito. At alam kong magsasama pa kami ng tropa ko sa mahabang panahon. At ang dasal ko lang, tumagal pa sana ang buhay namin para may pagtanggol pa namin ang pamahalaan kahit medyo may edad na kami. Hindi man maniwalang makakarinig ng kwento ko, pero mapapatunayan ko na tunay na naganap ito sa mundo natin na mahirap paniwalaan. Pero tunay na nangyari at marami kaming nakakasaksi. Kaya proud ako sa trabaho ko at sanay na ako sa tropa ko. Maniwala man kayo o hindi, ang mahalaga, may nakilala kong tropa at kapatid na kasangga ko habang buhay.